Sukatan ko na ito mga nasa halos 0.25 lang yung bias nito. Gamit muna tayo ng bulb. Yan, naka-bulb tayo. Tapos, yan natin, double check natin, baka may sumayad na open. Naka-on pala yung bulb natin. Okay. Yan. Naka-protect. Medyo mahina lang yung ilaw na protect nya. 8:28 ng gabi. Todo overtime tayo ngayon para mabawasan yung gawa natin kasi tambak-tambak na yung gawa natin. Ito, puro nakailira mga power up natin na gawain. Medyo na-stress tayo dahil sa dami ng gawain ngayon. Sa mga may atraso ako na medyo nakapinding pa dahil naka-line up, pagpasensyaan nyo muna ako. Ayun, meron tayong power amplifier dito galing Bulacan. Unang-una sa lahat, magpapasalamat tayo. Maraming salamat sa owner dito or sa tropa na pinagkakatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Hindi ko alam kung saang saktong lugar sa may Bulacan basta taga Bulacan. Tinakpan ko na lang yung pangalan para wala na daming issue. Eto, binadala rito sa akin, ang sabi is walang audio yung kabilang channel. Hindi walang audio. Ngayon, visual check ko pagbukas, eto, dito ko to natanggal, dito ko siya nakuha. Yan, dito. Ito siya nakuha. Tapos may signal naman siya, naka-indicate naman yung signal na mayroong audio lumalabas, pumapasok. Kaso wala siyang audio sa right channel or channel 2. And then ginawa ko, binaklas ko ito. Tapos nirekta ko lang sa muna, pansamantala. Pansamantala lang muna yan. Lalagyan natin ng siring kabul mamaya yan. Tapos nagkaroon na siya ng audio. Bali, hindi ko na papakita. May speaker yan, may speaker yan. Hindi ko naman kailangan na i-prove na, kumbaga. Basta ipapaliwanag na lang natin. Ngayon, nagkaroon na siya ng audio. Ibig sabihin, dito yung issue. Ngayon, ang usapan namin ng may-ari nito. Take note kasi, disclaimer tayo Kung sabihin nyo, gumagawa na naman ako ng sariling diskarte. Hindi. Yung owner mismo nagsabi dito or nag-suggest sa atin na kung mari is i-fix bias ko. I-fix bias ko siya and then dadagdagan ko ng power transistor kasi meron siyang tangko or meron siyang abang na 2 piraso. Ayan dito and then dito. Ano ba? Ito. Tagda 2 piraso. Kabilaan channel. Ayan. Kaya ang sabi, dadagdagan and then i-fix bias. Na yun ang susundin ko kasi dito naman, ilan naman ang inuutos sa atin kung ano yung suggestion ng owner or customer natin is yung gagawin natin sa unit nila. Ayun. Bago natin simulan yung pagre-repair dito, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, simulan na natin. Nabaklas ko na yung isang board. Yan, ito. Bali, pinaiwan ko ito para sukatan natin ng voltahe. Kalimutan ko pala kanina ipakita sa inyo na kung ano yung bias nito. Ang nakalagay dito is 302, 3K. Akala ko 202. 3K pala. 302 siya. Baliktad lang yung camera natin. Yan, 302, 3K. Na halos common rin naman yan sa ibang mga power amplifier. Kahit na ibang brand, halos common naman ang ginagamit na value sa biasing is 302 or 3K. Same din yan sa may kabila. Ngayon, ipa-plug in natin and then susukat ako ng bias dito. Nasukatan ko na ito mga nasa halos 0.25 lang yung bias nito. Kaya lang kakabit ko lang yung or ipa-plug in ko lang yung amplifier natin. So ngayon guys, bali ito, naka-plug in na. Gamit muna tayo ng bulb. Yan, naka-bulb tayo. Tapos yan natin, double check natin baka may sumayad na open. Ito, tinanggal ko lang. Naka-open talaga ito. Sa speaker out lang naman ito. Galing siya dito. Naka-on pala yung bulb natin. Okay. Yan. Naka-protect. Medyo mahina lang yung ilaw na protect niya. Yan. Magatik yung relay doon. Patay natin kung ano mangyari. Yan. Nawala na yung protect. Medyo tagal din yung delay ng protect niya sa ilaw. Nauna yung relay doon, pero yung protect, dahan-dahan mo na bumaba. Parang design ng iMix din yung datingan niya. Ngayon, nasa normal mode na siya.
Magsukat tayo ng bias dito. Pasensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin kasi one man game tayo. Dito nag-range tayo ng 2.5 DC. Pasensya na sa tester natin. You know, wala pa tayong sponsor eh. Tayong sponsoran tayo ni Sanwa. Dito mag-ingat kayo sa pag-tester ha. Nahirap na. Kasi sa sayad, delikado. Dito tayo. Baliktad. Gumalaw yung bias pero baliktad. Naligtarin ko lang yung test prod. Dito tayo. Dito. Kaya mas malapit sa tester. Ayan siya, nasa 0.25 lang pansin nyo. Sa mga power amp talaga, kadalasan talaga yung bias nasa 0.25 hanggang 0.3 lang talaga. Pag umabot siya ng 0.4, 0.5, lalagnatin na yan hanggang sa magkaka-protect na siya. Yan. 0.25, di ba? Kita nyo, wala. Nakatutok pa rin yung tester natin dito. So ngayon, ang gagawin natin, yan yung susundin natin na bias. Dito tayo magkakalibrate. Napalitan natin itong 302. Tanggalin natin to and then i-fix natin ng isang piraso lang. Try natin kung kayang i-fix. 302, 3K. Subukan kong magpalabas ng 2.7. Tingnan natin kung ano magiging bias niya kapag sinalpakan natin ng 2.7 na fixed bias. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang ito and then palitan natin. Nabaklas ko na yung trimmer. Ito 302. Yan, 302. Ito yung nilagay natin 2.7. Yan o, i-focus ko na maayos. Yan, tangkita o 2.7 yan ha. Ngayon, try natin ibalik ito. Tapos, sukatan natin ng bias kung ano magiging kalabasan sa tawas. Tataas ba siya or bababa ba siya. Kapag tumaas yan, ibababa natin yung value. Kapag mababa yan, itataas natin yung value. Ganun lang naman yung pagkakalibrate eh. Dagdag bawas hanggang sa makuha mo yung gusto mo na bias or kung itatapat mo siya dito na 0.25. So ngayon, babalik ko lang muna itong mga kable. Naibalik ko na yung isang board natin. Ito para walang daya. Ito yung trimmer. Yan yung pinix natin 2.7. Ito nakabalik na yung mga kable. Ito lang hindi ko binalik. Okay lang naman kahit hindi nakabalik to kasi sa speaker out lang naman to eh. Pero medyo i-secure natin, baka may mga sasayaran siya na ikakadisgrasya. Yan. Ngayon, itong tester natin, tayo natin para mas makita nyo. Pasensya na kayo sa tester natin. Kung ilang taon na akong technician, ganun din siya katagal. Okay, naka-plug in pa rin yan doon. Valve natin, dahan-dahan naging normal. Antayin natin. Ayun, nag-relay dalawa sabay. Medyo delay lang talaga yung protection na ilaw. Medyo delay siya. Parang CE na iMix ang datingan. Ngayon, magsukat tayo rito. Dito muna unahin natin sa mga nag-skip ng video. Dito tayo. Ako sa inyo yan, kaya yung sinasabi ko na ingat. Ting mali mo lang is delikado. Ayan nasa 0.25 siya Naulit ko 0.25. Huwag nyo nang pansinin yung tester. Focus na lang kayo sa kung ano yung dinidemo ko. Yan, tapos dito, ito yung pinix natin. Ayun, ito yung kalabasan sa tawas. Ayan nasa 0.25 siya Pasok na pasok Kahit hindi mo na baguhin yan, 2.7 na lang lagay mo, okay na yan. Kunting-kunti lang millivolts na dinagdag niya. Yun, okay na, hindi ko na babaguhin yan. 2.7 na yan. Yan na yan. Ang next step na gagawin na lang natin dito is mag-add tayo ng power transistor kasi kasama yan sa deal or kasama sa usapan namin ni Sir na ganito, ipipix bias siya and then mag-add ng power transistor. Dali, dalawang pares dito. 4 na piraso, dalawang negative, dalawang positive. And then yung transistor na ginamit is NGW na 0302 tapos 0281. Yan. Bago natin gawin yan, bago tayo magdagdag ng output, isasabay muna natin itong isa. Yan, isasabay ko na rin yung isa na yan. Palitan ko na rin yan, ipipix na rin natin yan.
Tapos mag-add na tayo ng power transistor para hindi numaba yung walang kwentang vlog natin. Na baklas, napalitan ko na rin ng fixed bias yung isa. Ito yung una natin, yung may putol sa may output. Yan. Ito yung pinahuli natin. Ito naka-fix na rin. Ayan yung mga trimmer niya, dalawa. Tapos nag-add na rin tayo ng power transistor para hindi numaba yung walang kwentang vlog natin. Ito, pansinin nyo, iba yung tornilyo tsaka washer, oh. Ito, dinagdag natin. Tapos ito, value nito is NGW na 0281. Yan, 0281. Ganon din to sa may, same din sa may isa. Kompleto na rin ito, buo na rin, oh. Yan. Tapos dito, buo na rin, wala na rin blanco. Sorry, wala na rin blanco to. Yan, oh. Yan, buo na siya. Kompleto na. Ano pa bang dapat gawin natin? Naka-fix bias na, nag-add na tayo ng power transistor. And then siyempre, babalik na muna natin sa casing ito. And then, try natin magsukat ulit. Sana wala nang problema. Ito, naibalik ko na yung dalawang board natin. Yan. Tapos dito, naglagay ako ng shrinkable tube. Yan to. Kasi yung unang nakalagay dyan ay ito lang. Ito, nakabalot pa ng masking tape kaya siguro nawawala-wala yung tunog. Yan, nakakabit na. Ito yung fixed bias natin. Ayan. Then, ayan yung isa. So, ngayon may nakakabit na speaker to. Yung apat na yan. Apat na sub na yan. Dalawa sa gitna, dalawa sa baba. Yan, naka-parallel yan. Ito, nakakabit na. Tapos, naka-stereo mode lang tayo. Ngayon, handa ko lang itong audio source pala natin. Ngayon, switch on natin. Ayan, nag-trigger yung dalawa. Hindi normal na siya. Ito yung pinangpalitan natin, ha. Ito, dalawa na to. Tapos, yung pinag-add natin ng output, ito. And then, ito. Yung ibang kulay. Tapos, ito. Tapos, ito. Yung iba sa baba yun. So ngayon naka-on na siya. Okay, ito naka-play na yung music natin. Ayan, meron na. Taas natin yung volume. Medyo alalay lang tayo kasi maaga pa, oh. Alas 8 pa lang na umaga, oh. Ayan. Ayan, meron na, oh. Ito yung una na walang audio, walang lumalabas na audio. Yan, ito na. Meron na. Meron naman talagang naka-indicate or nag-indicate naman na may signal siya. Problema, wala siyang audio na lumalabas. Yan. Yan, mandar doon, no? So ngayon guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog ko. Sana nakapagbigay ideya ako kung sakaling may isipan nyo na i-fix bias nyo yung unit nyo, di ba? Yung mga amplifier nyo na ganito, kaya-kaya nyo na i-fix bias. Basta bago kayo mag-fix bias, make sure na ito troubleshoot nyo muna. Yun, hanggang dito na lang. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.